So, ito mga kaibigan, pumapatak na yung isang suitcase lang ay nasa 50 plus or 53 kilogram. Sobra sa isang sako. So, pag ito ay inakyat mo sa van, meron kayong parang yung ibang tawag doon, nakalimutan ko yung tawag sa science, yung maglalagay ka ng parang flat na na ladder para makadaan doon yung suitcase. Tapos pagbaba, kailangan ganun din gagawin mo kasi sobrang bigat hindi pwedeng hand carry lang. At kailangan marami kayo. So entourage ito, 3 van, no? So malamang sa malamang mga kaibigan, kung may 3 van na ang nakasakay ay 46 na suitcases na naglalaman ng 48 million, malamang sa malamang, ito ay guarded ng mga security details. Kasi hindi yan pwedeng i-deliver sa bahay ng isang congressman na 3 tao lang, 4 na tao lang, 5 tao lang, tapos walang mga security. Hindi pwede yun kasi ang laki ng pera na to. So malamang mga kaibigan, meron itong mga security guard o mga mga hagad na nakapalibot doon sa mga van. Kasi may pera kailangan nilang proteksyonan yung pera. So, kung i-imagine mo mga kaibigan, gagamitin mo yung matalinong imahinasyon. Kung i-imagine mo, may 3 van, punong-puno ng pera, 46 na maleta na may lamang 48 million bawat maleta. So 3 van yan. Sa harapan ng van, may pulis dyan, nakahagad. Tapos meron pulis dito, may pulis. Entourage, kumbaga. Kasi kung magdi-deliver ka ng pera, my God, hindi pwedeng kayo lang. Pera yan 3 van ng pera, hindi pwedeng kayo lang. So malamang, sa dami ng dinaanan ninyo, mahagip kayo sa CCTV. Makikita sa CCTV yung mga van na yan at makikita yung mga plate number niyan. So, andyan na ngayon papasok ang ebidensya. Kung totoo ang sinasabi ng witness si Marcoleta, sabihin niya ngayon ano yung mga plate number ng mga vans, anong kulay ng mga van na nagdala para tingnan ngayon sa CCTV. Makita sa CCTV kasi mahahagip talaga yan. At pagdating doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, sa sinasabi niya na pinagdalhan, mahahagip din sa CCTV na huminto yung 3 van at yung mga security na nakapalibot sa van at makikita din yung pag-a-unload ng mga pera na nakalagay sa suitcases. So lahat yan hagip yan sa CCTV. So dapat pakita ngayon ang CCTV na nag-a-unload ng 46 na mga suitcases o na mga maleta. At dapat, dahil sa ganyan kalaking entourage, makikita mo naman siguro, merong driver yan. Malalaman ng driver. Tanungin, sino yung mga driver? At imposible na walang meron. Imposible na wala kahit 1 o 2 tao sa kalsada. Kapitbahay man lang ni Speaker Martin Romualdez o meron man lang palabas na kotse sa isang gate na kapitbahay ni Speaker Martin Romualdez. Diba? So mga kaibigan, ang dami, napakarami pong CCTV, lalo na po sa mga subdivision. At ang mga CCTV na yan ay hindi pwedeng pakialaman ng kahit sinong politiko. Take note ha, so makikita po yan. So yan po ngayon ang magiging ebidensya. Without this evidence, all the words and revelation of Orly is just a product of his wild imagination. So lahat po ng kanyang mga sinabi ay produkto lamang ng kanyang guni-guni at kanyang gawa-gawang kwento kung wala siyang maipakitang ebidensya. Make sense, mga kaibigan? Yan ang katotohanan. Pero, nakakatawa ang mga DDS dahil gusto na nilang ipakulong agad si Speaker Martin.
even without a single evidence. Pero si Sara Duterte, natambak ang ebidensya, gabundok ang ebidensya na nakita sa hearing ng Congress, ay ayaw nila na mag-undergo sa trial. Kahit nagabundok ang mga ebidensya about Sara Duterte, ay pinipigilan nila at ayaw nilang makulong. Pero si Speaker Martin Romualdez, na dinrap lang ang pangalan, eto gusto na nila makulong agad. Make sense, mga kababayan? So kitang-kita natin dito, guys, no? Kung anong uri ng utak mayroon ang mga DDS. Ang mga DDS na ito ay mga utak gunggong, mga utak bugok, mga utak demonyo, no? Dahil yung isang vice presidente na meron na, no, gabundok ng mga ebidensya, ay ayaw nilang mag-agosaya, ayaw nilang makasuhan, ayaw nilang makulong, pero itong tao, itong si Speaker Martin Romualdez na idinama lang ang pangalan at wala pa kahit isang piece of evidence, ay gusto agad nilang makulong. So, ano ngayon? Nakita nyo na ang katotohanan. So, yun mga kaibigan, no? Bukong-buko na etong witness ni Marcoleta. Sabi ko nga mga kaibigan, no? Nag-hire lang din sila ng witness, dapat ang ginawa nila, in-instruct mabuti, tinuruan mabuti, pinakabisado kung ano ang dapat sabihin. O ano tuloy ngayon? Palpak. Palpak ang kanilang witness. Pagkatapos, kinall out sila, kakasuhan pa yata sila ng lawyer. Kasi nilabag daw nila yung karapatan ng lawyer. Ginamit o pineke ang pirma ng lawyer at tinampered pa ang kanyang seal. Di ba? So, anong sabi ng lawyer? Hindi ako nag-notarize niyan. Hindi ako pumirma niyan. Hindi ko alam yan. So, ngayon, dinesown ngayon ng lawyer. Sabi nga, kapag nagsinungaling ka ng kahit isang bagay lang sa affidavit mo, lahat yan considered as kasinungalingan. May sinabi dito si Speaker Martin, falsus, ano ba yun? Latin siya Dali tingnan natin yung sinabi ni Speaker Martin. Term ito ng mga abogado no? Ay, hindi man ako abogado. So ito yon. Sinabi ni Speaker Martin. Okay. Ito. Falsus in uno. Falsus in omnibus. False in one thing. False in everything. Diba? O yan yung sinabi ni Speaker Martin. Falsus in uno. Falsus in omnibus. False in one thing. False in everything. Yan po So basahin ko lang yung official statement ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Speaker Martin, I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication, nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. The most telling flaw is the witness claim that delivers were made to McKinley beginning December 2024. Imposible iyan. That property has been under renovated since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Ibig sabihin guys, December, nung sinasabi nitong Orly na to, na December, nag-deliver sila,
Ang nakatira doon ay construction workers kasi under renovation, under construction yung bahay na yon sa McKinley. Meaning to say, wala doon si Speaker Martin Romualdez dahil ginagawa ang bahay na yon. So dito pa lang mga kaibigan, mali na yung sinabi niya. So pag mali ka sa isa mong sinabi, ang buo mong affidavit ay nawawalan ng credibility. Kaya nake-question, di ba? Kaya kita nyo, anong nangyari sa kanya ngayon? Oh, iniimbestigahan siya ng Senado, iba-background check. Kasi mga kaibigan, ang kapal talaga ng mukha ni Marcoleta, guys, no? Ito palang witness na kinuha niya, guys. Wala pala itong pasabi. Walang paalam sa chairman ng Unity Committee, hindi man lang pala sinabi na ay magpe-present ako ng witness. Wala, as in mga kaibigan, pinapunta doon para pinag-witness. Kaya kita mo anong nangyari. Kino-coaching pa siya, di ba? Oh, sabi nung tinatanong siya, ilang beses yung matanda sa likod ni Erwin Tulfo, gumagano, no? Ibig sabihin, 3. Oh, 3 beses. Saka ngayon nagsalita yung si Orly, 3 beses daw. Oh, may nag-coach sa kanya. Tapos ano pa? Yung tinatanong siya kung alam daw ba na pupunta siya dito, ano? Oh, hindi rin siya sumasagot agad. Ano sabi ng matanda? Oh, saka siya sumagot ng hindi. Oh, kitang-kita guys, the gesture, the way na i-present niya ang sarili niya, na uutal-utal, pagkatapos hindi niya alam yung affidavit niya. Sinabi pa sa kanya ni Marcoleta, basahin mo yung pahina, yung paragraph 20. Huwag mong kalimutan. Huwag mong bilisan. Ang bilis mo naman kasi. Tapos sabi pa nung Orly, na wala, putol dito. Oh. Tumayo pa si Marcoleta para ibigay sa kanya yung affidavit. So mga kaibigan, hindi niyo maluloko ang taong bayan. No? Matalino ang taong bayan. Ang nagpapaloko lang dyan ay ang mga DDS na talagang bugok at hindi nakakaintindi. Pero ang taong bayan, hindi niyo maluloko. At lalong-lalo naman, hindi niyo maluloko ang ICI. Sa tingin niyo ba kapag pinatawag yan sa ICI, sa tingin niyo ba makakasagot yan ng tama? Mahuhuli yan. My goodness, mahuhuli yan. Dahil ang taong nagsisinungaling, kapag pinagbaliktad na ang katanungan sa iyo, hindi mo na alam kung ano ang isasagot mo, malilito ka na. Kaya yung ginawa nila na pagpapabricate at pagpe-present ng fake witness at fake story, yung ginawa nila na yan ay magbabounce back yan sa kanila. Dahil ngayon pa lang, nawawala na ang credibility ni Marcoleta. Dahil nagpresenta siya ng isang tao na wala namang credibility. At mga kaibigan, eto pa pala ang aming nalaman na. Eto ang nalaman namin guys. Okay. Nyo tungkol dyan sa Orly na yan. Okay, Orly. Itong Orly na to Okay. Itong Orly pala na to mga kaibigan. Okay. Itong Orly na to mga guys, no? Siya po ay So, hindi lang siya basta-basta na testigo, guys, no? Mukhang hindi lang talaga basta-basta testigo itong si Orly Gutesa, no? Mukhang bahagi rin siya ng malalim na operasyon ng isang planadong pagtatangka na idikit si Speaker Martin Romualdez sa isang isyung wala naman siyang kinalaman. At kapag sinuri mo ang mga koneksyon at galaw, makikita mong hindi ito simpleng pagtestigo. Isa itong operasyon. Operation Destabilization. Operation Pagpapabagsak, no? Jonathan Morales version 2 in the person of Orly Gutesa, 8. Correct ka dyan, 8, no? So kapag sinuri mo ang mga koneksyon at galaw, makikita mong hindi ito simpleng pagtistigo. Ito ay isang operation paninira, no? So ito mga kaibigan, yung mga facts, no? Pakinggan nyo yung mga facts.
wala sa security detail ni Congressman Saldi ang sinasabing witness. Hindi po siya naging bodyguard ni Congressman Saldico na sinasabi niya na nag-bodyguard daw siya ni Saldico, 'di ba? Sabi niya, Coca-Cola muna. Pagkatapos daw sa Coca-Cola, diretso na daw kay Saldico. So ito mga kaibigan ay napatunayan na hindi totoo. Siya po ay never na naging bodyguard ni Saldico. So, anong nangyari mga kaibigan? No? Itong witness na ito, mga kaibigan, ay sinasabi itong mga DDS na whistleblower pero sa mga tala, hindi siya bahagi ng security team ni Congressman Saldico. Yung source po no, ay kinumpirma na itong Orly, no? Take note, Orly was assigned as security for staff only, not for Saldico. So doon pa lang mga kaibigan nagsinungaling siya Sabi niya kay Saldico daw. Pero hindi siya kay Saldico. Doon siya sa staff ni Saldico. Security siya ng staff ni Saldico. Hindi mismo kay Saldico. So doon pa lang nakita na natin no, yung pagsisinungaling. No? So ang tanong, saan galing ang impormasyon niya? Kung hindi naman niya kasama sa mga sensitibong usapan. At take note meron siyang sinasabi na Michael Yang na nag-deliver daw siya doon sa bahay, dating bahay ni Michael Yang. Nung tinanong siya parang ni Panfilo Lacson, no? Bahay ba to ni Michael Yang dati? Napili ba ni Speaker Martin Romualdez? At nag-oo siya, mga kaibigan, no? Pero, mga kaibigan, may mga lumalabas din. May mga lumalabas din, mga kaibigan, na mga facts. Mamaya sasabihin ko sa inyo, So, ito, yung biglang sulpot niya sa gitna ng Senate Blue Ribbon Committee hearing is something na kaduda-duda, no? Gutesa was presented by Senator Marcoleta, who is known to have deep ties with the Duterte camp. Ang tanong, bakit ngayon lang lumabas ang testigo kung ganito kabigat ang akusasyon? O, di ba? Dahil ba sa hindi pwedeng maging state witness ang mga diskaya? Dahil ba sa nabahiran na ng kaduda-duda, no? Na pagdududa sa mga diskaya dahil hindi na sila pwedeng maging state witness, kaya ba kailangang mag-imbento at kumuha ng mga panibagong witness kuno na magpapasabog ng kuno ay napakalaking bagay na i-involve ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at mayroon pang sinasabing aguda? Malapit to yun sa Malacanang. At take note mga kaibigan nakikita ko yung synchronize na yung planado mga kaibigan na gustong mangyari ng mga DDS na i-involve, isabit ang ating Pangulo sa korupsyon na to. Mga kaibigan, yan yung sasabihin ko rin sa inyo, mga kaibigan, ang iwa-warning ko sa inyo ngayon. In the future, mga kaibigan, may gagawa ng mga pag-iimbento na isasabit, mga kaibigan, ang pangalan ni E.S. Bersamin, ginawa na pala nila, sinabit ang Executive Secretary, Office of the Executive Secretary, although hindi pa pinapangalanan si Lucas Bersamin. But in the future, merong gagawa niyan, papangalanan si Lucas Bersamin at pagkatapos ay ituturo ang ating Pangulo. Kasi mga kaibigan, the real plan, mga kaibigan, ay isabit ang ating Pangulo sa mga nangyayaring korupsyon na ito sa flood control projects at sa mga infra projects. Isasabit nila ang ating Pangulo kasi para tuloy-tuloy na naman ang kanilang planong destabilization para tanggalin ang ating Pangulo. Hindi po sila nagsasawa na gumawa ng paraan para isabit ang ating Pangulo at talagang gawan ng mga gawa-gawa ng mga ebidensya, ng mga intriga para ang Pangulo natin ay maalis sa pwesto. Hindi sila nagsasawa, mga kaibigan. Patuloy sila na gumagawa ng mga kademonyuhan
para ang Pangulo natin ay matanggal sa pwesto. So yan po mga kaibigan, tandaan nyo yan guys na ilang araw mula ngayon lalabas yan mga kaibigan, idadawit ang pangalan ng ating Pangulo. Lalabas yan. Tingnan nyo yung sinabi ko about the rally. O di ba nangyari? Yung mga warning ko sa inyo about the rally, di ba nangyari? Ang sinabi ko na may manggugulo na gustong sunugin ang Malacanang. Sinabi ko yan. Gagayahin ang Nepal, gagayahin ang Indonesia. Sinabi ko yan. O di ba? Gagamitin ang mga kabataan. Lahat ng mga nangyari noon ay sinabi ko. Ang hindi lang naganap ay yung actual na pagsunog dahil hindi sila nagtagumpay. Pero sinabi ko ng lahat ng yan. Diba? Nag-warning ako, ilang beses ako nag-live sa aking YouTube at gumagawa din ako ng TikTok at nag-warning ako tungkol sa mangyayari sa September 21. Kaya nga, di ba, ang una kong plano, pupunta sa Luneta, pupunta dyan para sumama sa rally, pero hindi na ako pumunta dahil nalaman ko ang mangyayari. So ngayon mga kaibigan, sinasabi ko rin sa inyo, mamamayang Pilipino, beware, be aware of the plan of this crook people, of this crocodile people na ang ating Pangulo ay isabit dito sa nangyayari na mga flood control projects na mga ghosts. Isasabit nila ang pangalan ng ating Pangulo para sirain at mawala ang credibility. Kaya mga kaibigan, maging warning ito sa inyo na pag dumating ang araw na yon, alam niyo na kung sino ang may pakana nito. Make sense, mga kababayan? So, ito pa mga guys, no? Ito guys, no? So, of all senators, si Marcoleta pa talaga ang nag-present sa kanya. Kaduda-duda, di ba? Si Marcoleta na isang DDS, na isang tagapagtanggol ng mga Duterte, siya pa talaga ang nag-present dito sa witness na to. Di ba? Pangalawa, mga kaibigan, okay. Sources reveal that Mike Defensor personally brought Orly to Marcoleta. Defensor is a long-time Duterte loyalist and also a close friend of Vic Rodriguez, the former executive secretary, and to that, Vic's brother, Edwin Rodriguez, was Defensor campaign manager in his failed 2022 mayoralty bid in Quezon City. This suggests a web of political players all within the Duterte Rodriguez Defensor circle. Even the affidavit is questionable. Attorney Espera, the lawyer who allegedly notarized Orly's affidavit, went on record to say, "I did not notarize it. No official notarization, no authenticity." So we asked, who prepared the document? Kaninong kumpas ito? What is the motive? Yan, let's look at the timing. Ongoing Blue Ribbon probe on flood control funds, pressure and mounting on DPWH and some lawmakers. Suddenly, a witness appears, an allegation that indirectly tried to drag Speaker Martin Romualdez into the mess. Pero teka, Speaker Martin has no direct involvement in the flood control project's disbursement. So bakit siya ang gustong idiin? Diba? Kasi ito mga kaibigan ay isang political operation, not a search of truth. Kaya mga kababayan, yung magpapadala. Kasi dinadivert po nila ang yung sa tunay, no? Instead na yung tunay na mga gumawa nito, na mga may kasalanan talaga, dinadivert po nila. Si Speaker Martin Romualdez ang kanilang dinidiin para mawala yung atensyon ng mga tao doon sa mga tunay na talagang gumawa nito. Kaya mga kaibigan, magkaroon po tayo ng discernment. Discernment mga kaibigan, para malaman ninyo, no, kung ano talaga ang katotohanan, no? So, ito pa. Ang lawyer nag-deny, hindi daw siya ang nag-notarize ng affidavit. Delivered to a Senate ally by Duterte's longtime confidant. Longtime confidant.
no? Ang nag-deliver, ang nagpadala dito kay Orly. So, kung titignan natin mga kaibigan checklist tayo, accountability checklist. Witness with unclear proximity to source of info, no? Pangalawa, sworn affidavit not truthfully notarized. Pangatlo, escorted by a known Duterte ally. Pang-apat, presented by a senator with political bias. Panglima, tied to a web of personalities out to attack Speaker Martin Romualdez. So, Gutesa is not the story. The story is who's behind him. Sino ang nagpadala sa kanya, sino ang gumamit sa kanya para siraan si Speaker Martin Romualdez. Sino? Halatang-halata natin ang kasinungalingan sa statement nitong si Orly Gutesa. Huwag na tayo magbulahan, huwag na tayo magsinungaling. Andiyan ang ating Panginoong Diyos, nakikita niya ang katotohanan at nasi-search niya ang laman ng lahat ng ating puso. Kung meron kang kasinungalingan sa puso mo, ang Panginoon ang nakakaalam niyan. At mahiya ka naman sa Diyos, mahiya ka naman sa Panginoon, magdodrop ka pa talaga ng pangalan ng tao para lang sirain ang tao na wala namang involvement sa mga flood control na yan. Nakita mo naman siguro, Tacloban, ang ganda. At walang problema sa flood control ang Tacloban. At nakita mo naman siguro yung mga involved, di ba? Puro mga Duterte appointee. Oh, eto lang ilagay mo sa kukote mo. Kung merong mangungutsaba dyan, walang iba kundi mga Duterte. Kasi yung mga involved halos puro mga Duterte appointee. My God! Yung mga Bryce Fernandez, yung mga Alcantara, puro ang mga nag-appoint ay Duterte. At yung mga alipores ng Duterte. So kung meron mang makikinabang dyan, walang iba, kundi yung mga Duterte din at kanilang alipores. My God, kaaway nila si Martin Romualdez. Ito take note, kaaway nila si Martin Romualdez. Hindi nila yan bibigyan ng pera. Hindi nila sasabihin kay Martin Romualdez kung anong ginagawa nila dahil natitiyak, gagamitin yan ni Martin Romualdez para lalong madiin si Sara Duterte. Dahil meron nga siyang impeachment, di ba? Dahil ang mga Duterte ay sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. So kapag sinabi kay Speaker Martin Romualdez na, ay meron tayong bibigyan ka namin ng pera, ganyan-ganyan, baka mapadali sila at makasuhan kaagad sila. Makes sense mga kababayan. Tingnan niyo yung mga involved, puro Duterte. Puro Duterte appointee. Makes sense? Mabuti sana kung ang nag-appoint kay Alcantara at saka kay Bryce. Mabuti sana kung si PBBM o si Speaker. Hindi mga Duterte. So malamang ang nakikinabang ay mga Duterte din. Makes sense? Di ba? Hindi nyo kayang pabulaanan yung mga sinasabi ko. Kasi may punto ako. Lahat ng sinasabi ko, may punto. At may makukuha kang sense. Kaya hindi nyo mapapabulaanan o mapapabulaanan ang mga sinasabi ko. Sige nga, ipagtanggol nyo. Anong masasabi mo? Yung Bryce appointee ng Duterte. Yung Alcantara, same. Parang Mark Villar yata yung Alcantara. Mark Villar o Duterte pa rin. Kalaban nila, Speaker Martin Romualdez. Since umupo si Speaker Martin Romualdez, ang init na ng ulo ng mga Duterte. So ngayon, sa tingin nyo ba kung magkakaroon yan sila ng mga hatian o kung ano-ano, sa tingin nyo ba sasali dyan si Speaker Martin Romualdez? Ay malinaw nga mga kaibigan, magkalaban ang Duterte at Romualdez. Hindi dahil sa nakipag-away si Speaker Martin Romualdez, kundi dahil siya ay inaaway ng mga Duterte at sinisiraan at pinapabagsak since 2022 pa lang.
Ah. So kung meron mang makikinabang sa mga pera na binibigay ng mga taong yan, natitiyak ko, yung mga Duterte ang makikinabang at yung kanilang mga alipores. Am I making sense? Yeah. Kain na ako. Dahil guys